Para kay Martina, katulad ng mga nakaraang araw, wala pa ring pinagkaiba ang mga sumunod na araw. Habang nakaupo sa hapag, napansin niyang nag-uusap ang kanilang pamilya tungkol sa kumpanya at mga propesyon nila. Tahimik naman si Martina na kumakain dahil hindi siya makasabay sa usapan. Ba't kasi hindi ka pa maghanap ng trabaho, Martina? Pwede ka naman sa kumpanya natin. Bakit ba ayaw mo? Tanong ng kapatid niyang panganay habang kumakain. Tumikim si Martina bago nagsalita. Naghahanap na ako ng trabaho, Ate Clarice. Ibigay na lang natin yung bakanting pwesto sa kumpanya sa mga nangangailangan. What job? Tanong ng kanilang ama. Call center po. Nasamid ito. Habang ang kanilang ina na may napasinghap sa kanyang sagot. Are you serious about this, Martina? Hindi makapaniwalang tanong ng panganay niyang kapatid. Call center? Gusto mo bang araw-araw mapuyat sa trabaho? Tanong pa ng isa niyang kapatid na si Claire. Napatawa si Martina sa reaksyon ng mga ito at umiling para sagutin ang tanong ng dalawang kapatid na halata namang disappointed sa mga desisyon niya. Martina Evangeline, maging seryoso ka naman. Ang gusto namin makahanap ka na ng trabaho para hindi ka na nakaasa sa amin ng dad mo. 26 years old ka na. Natanggal ka lang sa una mong trabaho, hindi ka na ulit naghanap ng bago. Naiinis na sabi ng kanilang ina. Tama naman ang mami mo. Binibigay namin ang mga gusto at pangangailangan ninyo. Ang gusto lang namin, maipagmalaki kayo. Sambit naman ang ama nila na ngayon ay nahimasmasa na sa pagkakasamid. Seryoso po ako, Mom and Dad. Bigyan niyo lang ako ng oras at panahon. Maghahanap ako ng trabaho. Hindi niyo naman kailangan magtanong ng paulit-ulit sa tuwing magkakasama tayo. Paliwanag niya sa mga ito. Tumango ang kapatid niyang si Claire bilang pagsang-ayon. Okay, fine, whatever. Martina's right at some point. Let's give her some space. Sigurado naman ako hindi niya i-disappoint ang pamilyang ito. Sinabi niya na yan, di ba? Ilang buwan na yung nakalipas? 5? 6? 1 taon na nga yata? Sagot naman ni Clarice. Nang hindi napigilan, napatayo si Martina sa inis. Hindi lungkot o awa ang nararamdaman niya sa kanyang sarili. Halos araw-araw, ganito ang usapan nila. Malamig niyang tiningnan ng panganay na kapatid. Hindi dahil may trabaho ka na at nakakaangat pwede mo nang sabihin yan. Akala mo ba madali lang maghanap ng trabaho, ate? Ayoko magtrabaho sa kumpanya natin dahil kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa nang walang tulong niyo. Mariing sambit niya. Doon tumaas ang kilay ni Clarice sa naging sagot ni Martina. Sinasabi mo bang hindi ko kayang tumayo sa sarili kong paa dahil sa kumpanya natin? Umismid siya. Ikaw ang nagsabi niyan. Disrespectful. How dare you say that? Tumayo rin ang kapatid niya para pantayan siya. Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Mariing tanong ni Martina. Stop that. Now, girls. Sabay nilang nilingon ng mga magulang nang sawayin sila ng mga ito. Walang kwenta ang away niyo. Martina, kung kaya mo talagang gawin ang sinasabi mo, magsimula ka na. Tama ang ate mo. Halos 1 taon na at hindi mo pa rin nagagawa makahanap ng trabaho. Hindi agad nagsalita ang dalaga. Iniisip ang isasagot sa kanilang ina. Dahil siya ang bunsong anak, kailangan niyang matumbasan ng mga kapatid. O di kaya umabot sa kung ano sila. Mabilis kasing madisappoint ang mga magulang nila, kaya gagawin ni Martina ang lahat para mapasaya ang mga ito. Mommy, hindi naman po madaling maghanap ng trabaho. Or maybe, you're not just trying hard enough. Malamig na sabi ng ama. Kaya napalingon si Martina. What were you saying, Dad? Do I need to repeat it, Iha? Sa pagkakataong yon, nahimigan niya na ang galit sa boses ng ama. Kaya ibinaba niya ang hawak na kutsara at tinidor. Kaya ko maging successful nang walang hinihinging tulong mula sa inyo. Kaya hintayin ninyo.
Pagkatapos niya magsalita, sa harapan ng pamilya, umalis na siya nang hindi hinihintay ang sasabihin ng kahit sino. Nang makapasok sa kwarto si Martina, inis niyang inihagis ang unan bago kunin ang cellphone para tawagan ng kaibigan at sabihin ang lahat ng mga nangyari. Nakailang ring yon hanggang sa ilang sandali pa sagutin din yun ng kaibigan. Hello, Belle. May ginagawa ka ba? May sasabihin ako. Pambungad niya sa kaibigan. Wala naman. Ano yun? Katatapos ko lang mag-design ng plates. Alam mo naman na architect ang BFF mo. Ang daming ganap sa buhay minsan. Nainis kasi ako. Minamadali nila ako maghanap ng trabaho na para bang meron akong superpowers na kaya kong maghanap agad-agad. Ang hirap kaya. Ano? Hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho? Ilang buwan na. Baka gusto lang naman nila yung makabubuti para sa'yo at magkaroon ka ng trabaho at maging independent ka tulad ng mga kapatid mo. Yun nga ang sabi. Kaso bakit naman kailangang madaliin ako? Ayaw ba nila akong bigyan ng oras? Palagi na lang ganun eh. Malamang. Ilang taon ka na ba? Ano bang balak mo sa buhay? Ano bang gusto mong iparating sa kanila? Sandaling natahimik si Martina habang nag-iisip ko anong pwedeng gawin ngayong pagod na siya sa mga sinasabi ng pamilya. I want you to help me with something. Ano naman? Naku, siguraduhin mo hindi tayo mapapahamak dyan ha. Mukhang may binabalak kang kakaiba, boses pa lang. Giit ng kaibigan niya sa kabilang linya. Aalis ako ng city. Lilipat sa ibang lugar na walang nakakaalam na kahit sino. Ayoko na rito. Hindi ko na kaya magtiis. Kaya tulungan mo ako makaalis dito, Belle. Please. Martina? Seryoso ka ba? Malaking desisyon yan ah. Baka naman pwede mag-usap muna kayo ng mga magulang mo, hindi yung aalis ka basta-basta. I'm already a grown adult. I can do whatever dumb things I want. Isisend ko sa location kung saan tayo magkikita mamayang 11:00 ng gabi. At hindi na nag-aksaya ng oras magpaliwanag si Martina. Pinatay niya rin ang tawag. Napabalikwas ng pagbangon ng dalaga at nagpunta sa harapan ng dressing room para pagmasdan ng maraming damit, sapatos, at mga bags na pagmamay-ari niya. Hindi niya aakalain na aalis siya sa piling ng pamilya. Pagsapit ng dilim, nakahanda na ang mga gamit na dadalhin niya, pati ang mga papeles para sa panibagong pagkakakilanlan niya. Kinakabahan ako sa mga gusto mong gawin, Martina eh. Nakapag-book ka na ba ng hotel? Paano ka sa mga susunod na araw? Hindi mo man lang pinagplanuhan muna? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan niya na siyang nagmamaneho sa tabi niya ngayon. Natawa si Martina sa kabadong boses ng kaibigan. Nakatingin siya sa bintana ng sasakyan kung saan tanaw niya ang mga ilaw ng mga gusali. Relax. Wala namang CCTV ang bahay namin. Kaya kung hahanapin man nila ako di hindi ka madadamay. Sabihin mo na lang na nasa party ka kapag hinanap nila ako sa'yo. At isa pa, hindi ko kailangan magpatagal sa mga desisyon ko, no? Kapag gusto ko, gagawin ko agad. Kaya ito tayo ngayon, di ba? Ngiti niya upang kumbinsihin si Belle na magiging maayos ang lahat. Ang lakas din ng loob mo, no? Pahingi nga niyan. Magkakaroon ka din yan. Kung sa palagay mo, sobra na ang lahat na nangyayari sa'yo. Tutulungan kita kapag dumating na ang oras na yon. Kumindat pa siya sa kaibigan. Ewan ko sa'yo. Kunin mo na nga lang sa likod yung bagong phone na binili ko para sa'yo. Siguraduhin mo magiging maayos ka lang ha. Sakto na ba yung 100,000 pesos na pinahiram ko sa'yo? Anang kaibigan niya. Gusto mong dagdagan ko? Maayos na ako, Belle. Sapat na siguro yung pera para sa 1 hanggang 2 linggo. 2 araw lang naman ako sa hotel. Nakahanap na rin ako ng online na apartment na pwedeng rentahan. Baka maghanap na rin ako ng trabaho. Marami ako nakita sa online na kumpanyang hiring. Kinuha ni Martina sa likod ng upuan ang bagong cellphone na binili ng kaibigan para sa kanya. Ang akala pa ng babae hindi papayag ang kaibigan pero eto siya ngayon. Anong klaseng trabaho naman? Saang kumpanya?
Employee? Secretary. Siyempre hindi sasapat yung binigay mo kaya sana matanggap ako para hindi ko na kailangan bumalik sa amin. At makarinig din naman ng mga bagay na nakakasawa lang pakinggan. Ilang sandaling natahimik ang dalawa matapos ang usapan. Parehas pa rin ba ang pangalan na gagamitin mo sa trabaho? Kilala ang pamilya mo sa iba't ibang sulok ng bansa. Dahil sa mga branch ng kumpanya nyo, kapag di ka nag-ingat, matutuntun ka agad. Pagbasag ni Belle sa katahimikan. Martina Diaz lang ang gagamitin kong pangalan. May alam akong siya para maayos yung ibang papeles ko. Sa buong biyahe, naging tahimik ang dalawa hanggang sa huminto na sa tapat na hotel building ang sasakyan. Nagpaalam na sa isa't isa ang dalawa bago tuluyang mag-check-in si Martina, dala ang maliit na luggage bag niya. Kung saan nakalagay ang ilang damit, pati na rin ang mga importanteng dokumento na gagamitin niya. Nang makarating sa hotel room, binagsak niya ang sarili sa kama. Nakatingin lang siya sa kawalan. This is it. Bulong niya sa sarili, kasabay ng pagsilay ng ngiti sa labi. 3 araw ang lumipas, nakahanap agad siya ng murang apartment na sapat lang sa kanya. Dahil mag-isa lang naman siya, nakabili na rin siya ng gamit sa bagong tirahan. Ngayong araw naman, abala siya sa pag-aayos nang bigla niyang marinig na tumunog ang cellphone niya. Ilang sandali siya napatigil, pero kinuha niya rin yun at sinagot. Hello? Sino to? Wala akong oras para sa mga scam na yan Susuntukin kita kapag na-track ko location mo. Calm down. Is this Martina Diaz? Nanliit ang kanyang mga mata dahil sa isang formal na boses ng babae. Oo, sino to? Scam ba to? Ba't alam mo yung buong pangalan ko? Hamon niya, kahit kinakabahan kung sino man yon. I'm the HR of a company called Regalia. I assume that you applied as a secretary. Regalia Company is looking forward to working with you. Nanlaki ang mga mata ni Martina sa mga narinig. Hindi niya inaakala na isang araw lamang ang tinagal, hired na agad siya. Ano? Naku, pasensya na po kayo sa nasagot ko. Salamat po. Kailan pa ako pwede magsimula? Tuwang-tuwa na sagot niya. You may start working tomorrow because the CEO has a lot of things to do and he is looking forward to meeting with you tomorrow. And thank you so much, Miss Diaz. Pinatay na nasa kabilang linya ang tawag. Halos magwala siya sa saya. Matapos yon. Madali lang pala maghanap ng trabaho Ano kayo ngayon, Ate Clarice? Natatawang sabi niya sa sarili. Agad na namili ng damit pang opisina si Martina na susuotin niya kinabukasan. Iniwan niya ang ginagawa sa apartment sa sobrang pagkaatat na maghanda para sa bagong trabaho. Sa sumunod na araw, masayang naglalakad si Martina papunta sa kumpanya nang bigla siyang harangin ng gwardya. Sino ka, miss? Anong kailangan mo? Tanong ng lalaking guard na unti-unting nagpawala sa ngiti ng dalaga. Ako po yung bagong sekretary ng CEO, Martina Diaz po. May ID ka? Kailangan lang makasiguro. Hindi porket maganda ka, makakalusot ka na agad. Anong trip to? Bad trip naman. Bulong ni Martina sa sarili, kasabay ng pagkuha niya sa ID para ipakita sa guard na pinapapasok din siya kalaunan. Ganda ko naman pong magnanakaw, no? Napakamot na lang sa ulo yung guard, habang si Martina naman dumiretso na sa loob, kung saan siya dapat mag-aasikaso at haharapin ng ilang empleyadong kasama niya. Hinawi pa niya ang kanyang buhok bago tinalikuran ng gwardya. Napatigil siya nung maalalang hindi niya alam kung saan ang opisina ng kanyang boss, kaya lumapit siya sa isang babaeng empleyado at agad siya nitong pinagtaasan ng kilay. Pwede pong magtanong ko saan ang opisina ni Sir Jack? Nakangiting tanong ni Martina, kahit gusto niya ring pagtaasan ng kilay ang kaharap niyang babae. Third floor. Anong kailangan mo kay Sir Jack? Mukhang bago ka lang dito Mataray na tanong ng empleyadong babae. Thank you. I am the new secretary. Hindi na siya sinagot nito, kaya nagpunta na rin siya ng elevator.
Magsasara na sana ang pinto, pero agad niyang hinarang ang kamay para bumukas ulit. Napahinto si Martina sa matipunong lalaki na nabigla sa ginawa niya. "Are you okay, miss?" Malalim ang boses ng binata na sumulya pa sa kamay niya. Napatikim si Martina at pumasok na sa elevator nang hindi sinasagot ang lalaki. Pinindot niya ang button ng elevator paakyat sa floor na pupuntahan at naghari ang katahimikan sa dalawang magkatabi. "Are you new here?" Nagtatakang tanong ng binata na sinubukan ulit sulyapan ang mukha ni Martina. "Oo, bakit? May kailangan ka sa akin?" Halos mautal siya sa hindi malamang dahilan. Pero sa tingin niya, baka sa kahihiyan na nagawa niya bago pumasok na elevator. "Anong posisyon ang inaplayan mo?" "Ba't ko sasabihin? Ikaw ba ang CEO? Natawa ang katabi niya kaya sandali siyang tinignan ni Martina. Agad nag-iwas ng tingin ng dalaga nung magtama ang kanilang mga mata. "Oh, you're looking for Jack. Ikaw pala ang bagong sekretarya niya." "I'm his friend. CEO din ako. Pero sa kabilang kumpanya." "Okay." Tipid na sagot ni Martina na nakataas pa ng bahagya ang isang kilay. Magsasalita pa sana ang binata, pero hindi na nagawa pa dahil tumunog ang elevator at bumukas dahilan para iwan na siya ni Martina doon. Pinanood niyang umalis ang dalaga. Hanggang sa sumara na ulit ang pinto. Ilang sandali pa, dumiretso na ang binata sa meeting room. Marami mang tao na may mataas na posisyon ang nasa loob. Hindi niya yun pinansin. Nang nakita ng lalaki ang kaibigan niyang si Jack, agad din siyang umupo sa tabi ng kaibigan. "Nagpunta na ata sa office mo yung bagong sekretarya mo. Nakasabay ko sa elevator kanina. At isa pa, di man lang ako kilala. Sinungitan ba naman ako? New secretary? Kahapon na siya tinawagan ng HR. At bakit naman kailangan niya makilala ang katulad mong Ryan Lee Fernandez? Sino ka ba? Baka galing lang yun sa probinsya na walang alam sa mga kaganapan sa syudad." Tanong ni Jack. Umiling si Ryan sa kaibigan. "Di naman galing probinsya yun eh. Maganda. Tsaka mukhang disente. Baka naman kilala niya ako pero hindi niya lang pinahalata. Baka nahihiya siya sa gwapong katulad ko. Kaya sinungitan na lang ako. Pati ba naman sa meeting room lakas pa rin ang hangin mo? Ano bang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka mambulahaw sa kumpanya mo? Spy ka ba?" Nakakalokong tanong ng kaibigan niya na humalukip-kip at sinamaan siya ng tingin. "Kapal na mukha mo. Bilin ko pa tong kumpanya mo eh." Banat ni Ryan. "Ano ang gusto mo?" Let's think for a bit." Napatingin si Ryan sa kung saan hindi pinapansin ng mga taong nasa paligid. "Umayos ka, Ryan ah. Ayusin mo yung desisyon mo sa buhay." Lumingon si Ryan sa kaibigang nasa tabi na sinusuri naman ang ekspresyon niya. "Pwede ba magpalit tayo ng sekretarya?" Humalakhak si Jack sa narinig. "Ba't ko naman gagawin yun? Hindi ko pa nga nakikita ang sekretarya ko, pinag-iinteresan mo na. Talaga bang kaibigan kita?" "Mali ka na iniisip. Dahil kung di talaga siya taga-probinsya, ba't di niya ako kilala? Sikat akong lalaki kahit sa ang lugar." Napangiwi ang kaibigan ng binata sabay batok sa kanya. Kaya dumaing siya sa ginawa ng lalaki. "Dahil lang doon. Ano bang pumapasok sa utak mo? Laki ng ulo mo ah. Sinubukan ko naman kung gagana eh. E di wag, di naman kita pinipilit." Singhal ni Ryan sabay lipat sa isang upuan, malayo sa kaibigang bumatok sa kanya. "Sawa ka na ba sa sekretarya mo para magpalit tayo? Lakas mo naman, Ryan. Kung ano-anong bagay talaga sumasagi sa isipan mo, no? Iba nga kasi ang iniisip ko. Sige, ano? Oh, ba't ko sasabihin? Kalaban ka, di ba? Bahala ka nga dyan. Walang magaganap na palitan ng sekretarya." Hindi na pinansin ni Ryan ang sinabi ng kaibigan. Sa kabilang banda naman, nasa couch na ng office si Martina kung saan tahimik niyang iginagala ang tingin sa buong opisina. Habang hinihintay niya ang boss niya. Sa sobrang tahimik ng hangin ng aircon,
Pati ang pagtunog ng makina nito ang siyang naririnig niya lamang sa mga oras na yon. Ilang sandali pa ang lumipas. Narinig ni Martina ang pagbukas ng pinto ng opisina hanggang sa makita niya ang pagpasok ng isang matipunong lalaki, katulad ng nakasabay niya sa elevator. Napatayo ang dalaga para batiin ang lalaking nabigla sa presensya niya. Hi, ako po si Martina Diaz. Ako po yung bago niyong sekretarya. Masiglang bati niya. Hindi muna agad sumagot ang kaharap. Pinasadahan lang siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hi Martina, I'm Jack Regalia. I'm your new boss. I'm pleased to meet you finally. Inilahad ni Jack ang kamay sa harapan ni Martina na agad namang tinanggap ng dalaga. Nice to meet you. Ano po ba yung dapat kong gawin? I need you to start writing emails for the company clients. May desk dito at monitor para magawa mo yung pinapagawa ko. Marami man ang gagawin pero sana ayos lang sa'yo kahit unang araw mo pa lang sa trabaho. It's okay, sir. I can do it. Just send me the things I have to write. Naglakad si Martina papunta sa bakanting table, katabi ng mga bookshelves. Naupo siya sa swivel chair at hindi na hinintay ang signal para buksan ang monitor. That's good. Wait. Tumango lang si Martina. Ang boss niya ang umupo na rin sa desk na nasa gitnang bahagi ng malawak na opisina. Ilang oras ang nakalipas, hindi pa rin natatapos sa trabaho ang dalaga. At nung umalis sandali sa opisina si Jack, napairap siya kasabay ng pagbuntong hininga. Bakit pa ako nagsekretarya? Mahinang tanong niya sa sarili, kasabay ng pag-unat ng dalawang balikat para mawala kahit konti ang awit na nararamdaman. Hindi rin nagtagal, narinig ni Martina ang pagbukas ng pinto, kaya ibinalik niya ang atensyon sa ginagawa. Hindi rin niya nilingon kung sino ang sumunod kay Jack na pumasok sa opisina nito. Sinasabi ko na nga eh. Ayaw mo talaga magpalit tayo kahit 1 month lang? Narinig ng dalaga ang isang pamilyar na boses. Nilingon niya si Ryan, pero bago pa man magtama ang tingin nilang dalawa, umiwas agad siya. Tumigil ka nga, Ryan. Pag-iisipan ko pa. 1 week? Pag-iisipan ko pa nga. Tahimik ang ginagawa ni Martina. Maayos siyang nagtatrabaho, habang pinipigilan ng sariling lingunin ng dalawang magkaibigan na nag-uusap sa gilid. Si Ryan naman sa kabilang banda, pinandilata ng kaibigan sabay turo kay Martina na abala sa ginagawang trabaho. Sige na, tanungin mo na. Pangungulit ni Ryan sa kaibigan. Bakit ba ang kulit mo? Ba't kaya hindi ikaw magtanong? Singhal naman ni Jack. Sige na, magkaibigan naman tayo eh. Sa huli, walang nagawa si Jack kundi ang tumikim ng malakas bago magsalita. Miss Diaz, pwede ko ba palang malaman kung saang syudad o probinsya ka galing? Mukha kasing may experience ka na sa pagiging sekretarya. Naramdaman ni Ryan ang pagsipa ng kaibigan bago nakatingin si Martina sa kanila ngayon. Nilingon sila ng babae na hindi tinitignan ng katabi ni Jack na si Ryan dahil tila nahihiya ito. Sa katabing city lang. Nagtrabaho ako sa maliit na kumpanya last year doon din. Tipid na sagot ni Martina na kinakabahan pa sa isasagot. Talaga? Anong kumpanya baka alam ko? Sabat naman ni Ryan kaya napatingin sa kanya ang dalaga. Napalunok si Martina bago magsalita. Maliit na kumpanya lang yon, kaya baka hindi mo alam. Hindi kasi yun masyadong kilala eh. Imbis na magsalita pa muli si Ryan, tumango lamang siya. Nanliliit ang mga mata niyang inaaral ang mukha ni Martina. Sa isip ni Ryan, parang nakita niya na si Martina, lalo na sa maamong itsura at bilog ang muka, pero hindi lang siya sigurado. What's your full name, miss? Tanong pa ni Ryan dito. Martina Diaz? Martina? Ulit nito na parang inaalala, pero agad ding natauhan nung may magring na cellphone. Nang lingunin ni Ryan ang cellphone niya, may tumatawag dito at isang number yon.
Agad niyang kinuha ang cellphone para mag-excuse sa dalawa at tuluyan ng lumabas ng opisina. Huwag mo nalang pansinin ang lalaking yun, Miss Martina. Ganun talaga yon. Baling ng boss ni Martina sa kanya na si Jack nung makaalis na si Ryan sa opisina nito. Ayos lang po, sir. Baka ganun talaga siya eh. At nagkatawanan ng dalawa. Malaki ang ulo niyon. At alam mo, tama lang ang desisyon ng HR na tanggapin ka sa kumpanya bilang sekretarya ko. Unang araw pa lang sa trabaho. Mukhang hindi lang tayo sa trabaho magkakasundo. Siguro parehas din tayo ng humor. Nakakalokong tanong ni Jack. Sa tingin ko, hindi naman. Sinasabi ko lang ang gusto kong sabihin dahil ayoko magkunwari. Natatawang wika ni Martina na ikinatango naman ang nakangiting boss niya. Sa labas ng opisina, sinagot na ni Ryan ang tawag ng unknown number. Hello, who is this? Pambungad niya. Hello, Mr. Fernandez. I'm Chris Bautista. I am one of the Arena's assistants. I wanna ask for help, if that would be possible. Kumunot ang noon ni Ryan. Tungkol saan? Isa sa 3 anak ni Mr. Arenas ang nawawala. Wala ring balita kung saan siya ngayon. Martina Evangeline Arenas ang pangalan ng babae. Kilala? O namumukhaan mo ba yung bunsong anak nilang nawawala? Kung makita mo man sa syudad nyo, pakitawagan ako sa numerong ito. Natigilan ang binata sa narinig. Hindi agad siya nagsalita dahil narinig niya ang pangalan na binanggit nito. Hello, Mr. Fernandez, are you there? Natauhan si Ryan sa boses mula sa kabilang linya. Oh, sorry. Hindi ko alam na nawawala pala ang anak ni Mr. Arenas. Hindi ko rin alam ang itsura niya. Right, that's what I thought. Magsasend ako ng picture in case you see her around. Alright, sir. I'll hang up on the phone. Pagkatapos ng tawag na yon, agad niyang natanggap ang litrato ng hinahanap na anak ni Mr. Arenas hanggang sa pindutin niya ito. Hindi niya alam kung bakit sobra ang kabang nararamdaman niya, lalo na nang luminaw ang mga litrato. Hindi ako pwede magkamali. Bulong niya sa sarili. Tinignan niya ang ibang litrato para kumpirmahin ang nakikita. Anong dahilan niya para tumakas? Ba't iniwanan niya ang magandang buhay kasama ang pamilya niya? Dagdag pa na tanong niya sa isipan. Lumipas ang ilang araw, hindi tumawag si Ryan pabalik sa numerong tumawag sa kanya. Sa pangamba na kapag sinabi niya ang totoo magalit naman ang dalaga sa kanya. Sa isipan niya, hindi niya gusto makialam. Pero sa loob-loob niya gusto niyang malaman ang dahilan ni Martina kung ba't ito tumakas. Jack, I need to have a word with you. Oh, ikaw na namang spy kong kaibigan. Anong kailangan mo? Wala pa si Miss Diaz. Natatawang wika ni Jack pero natigilan din nung makitang seryoso ang ekspresyon niya. Nasa gilid sila ng kumpanya ngayon kung saan walang ibang makakarinig sa kahit anumang usapan nila. Magpalit tayo ng sekretary. Para sana naman. Sabi ngang ayoko dahil maaasahan si Miss Diaz kaya... Hindi na nagawang tapusin ni Jack ang sasabihin. Pero nagsalita ulit siya. Ano ba yon? Bakit ba? Ang sekretarya mo, anak ng isa sa pinakamayaman at sikat na pamilya dito sa bansa. Tumakas si Martina Evangeline Arenas sa syudad nila para magpunta rito at magpanggap bilang Martina Diaz, ang sekretarya mo. What? How can you say that? Paano nangyari yon? Halos mabasag ang boses ni Jack. May tumawag sa akin nun. Noong nakaraan, tauhan ng dad niya. Nag-send ng pictures ng nawawalang anak. Hindi ako makapaniwala nung una. Kaya sinubukan kong tignan lalo ang picture. Hindi ko tinawagan ulit yung numero. Ayoko mangialam sa mga rason ng babaeng yon. At kung bakit siya tumakas. And why do you want to swap our secretaries? Gusto mo itago ang anak nila? Gusto mo bang maputol ang koneksyon ng kumpanya mo sa kumpanya ng pamilya nila? Delikado yan. Hindi agad nagsalita si Ryan sa mga sinabi ng kaibigan. Kaya kong tapatan ng kumpanya nila, Jack. Gusto ko malaman ang rason ni Martina kung ba't siya tumakas. Alam naman ng lahat na masaya ang pamilya nila, kaya bakit siya tatakas ng walang dahilan, di ba? Bumuntong hininga si Jack bago sumagot. You're right. We don't have to worry about the company.
Let's just keep this as a secret. Pagkatapos rin ng pag-uusap na yon, napagkasunduan nilang magpalit na ng sekretarya sa parehas na araw. Sinalubong ni Ryan ang bago niyang sekretarya. Noong una, natigilan pa siya sa nakitang bagong kulay at ang maikling buhok ng dalaga. You look good. Napalunok ang binata sa harapan ni Martina. Naagad ding inangat ang tingin sa bagong boss. Can I ask you a question? Bakit kailangan dito ako magtrabaho? Di ba maayos naman ang ginagawa ko sa kabilang kumpanya? Napakurap-kurap si Ryan at napalunok sa pambungad na tanong ni Martina. Well, ang gusto kasi ni Jack magpalit kami ng sekretarya. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Sabi niya pa sa akin gusto niya na matagal na nagtatrabaho sa kumpanya kaya pumayag na rin ako. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pahihirapan. Chill lang ang trabaho natin dito. Hindi kagaya ng kabilang kumpanya. Hindi agad nagsalita si Martina sa narinig. Kumain ka na ba, Miss Diaz? Gusto mong kumain muna tayo sa labas bago mag-umpisa ang trabaho? Tumaas ang isang kilay ni Martina bago sumagot. Akala ko ba chill work lang? Anong gagawin natin ngayong araw? We have 5 meetings today, and I won't let my new secretary go hungry inside the meeting room. So, do you want to go outside and eat with me? Hindi agad nagsalita si Martina at nag-iisip pa ito na isasagot. Hindi pa ako kumakain pero bakit naman ako sasama sa'yo? Teka, date ba to? Hindi ako pumapayag na makapag-date ha. Mahinang natawa si Ryan sa pagiging diretsyo ng kaharap niya. Hindi naman date, Miss Diaz. Inaaya lang kita kumain dahil mukhang gutom ka na. Tsaka ayaw mo ba magtanghalian? Gusto ko kumain. Pero saan naman tayo kakain kung papayag man ako sa gusto mo? Napaisip si Ryan ng ilang sandali bago magsalita ng nakangisi. May alam ako. Masarap doon. Restaurant. Usisa ni Martina na nagdadalawang isip pa rin. Surprise. Kaya tara na. Well, okay then. Lumaki ang ngiti ni Ryan sa pagpayag ng dalaga. Nilahad niya pa ang 2 kamay para kunin ang isang box na hawak ni Martina na may lamang mga gamit mula sa kabilang kumpanya kung saan ito nanggaling. Ipapalagay ko na muna sa office ko yan bago lumabas. Ngiti ni Ryan sa babae. Kalaunan, binigay rin ni Martina ang kahon sa kanya. Kaya tumawag siya ng kung sino ang makitang empleyado para utusang ilagay ang kahon sa opisina. San ba tayo kakain? Tanong ulit ng dalaga nung mautusan na ni Ryan ang isang lalaking empleyado. Humarap na ang binata kay Martina. May alam ako masarap. Masarap yung kainan. Solid yun. Tara. Sumunod na rin si Martina. At gusto niya pa ring malaman kung saan ba sila pupunta. Hindi restaurant? Secret nga, basta masarap doon. Ba't kasi ayaw mong sabihin? Baka kung saan mo ako dadalhin ha? Kala mo hindi kita lalabanan? Hamon ni Martina kaya napahalakak si Ryan sa matapang na tinig ng katabi. Hindi ako ganun na lalaki. Sa gwapo kong to. Wala pa nga ako nagiging girlfriend o ex man lang eh. Kasi baka flings ang meron ka? Umismid na saad ni Martina. Pati ikaw may sasabihin? Na ganyan? Na may fling ako? Parehas talaga kayong dalawa ni Jack eh. Hindi porket gwapo at magandang lalaki ako may fling na. Bakit wala ka pang nagiging girlfriend? Hindi mapigilang tanong ng dalaga. Tumikim si Ryan na hindi agad nakasagot sa tanong. Habang ang katabi niya naman, bakas ang pagtataka habang pinapanood siya. Bakit wala ka pang nagiging girlfriend? Hindi mapigilang tanong ng dalaga. Tumikim si Ryan na hindi agad nakasagot sa tanong ng katabi niya. Sa mga mata nito may bakas ng pagtataka habang pinapanood siya. Dahil wala pa akong oras para sa ganyan. Marahang napatango si Martina. Malapit lang ba yung kakainan natin? Yep, nakita mo ba yung kainan na yon? Doon tayo. Sinundan ng tingin ng dalaga ang tinuturo niya. Doon tayo kakain? Halos maliit ang boses si Martina. Nakangiting tumayo, si Ryan ng mas maayos. Tinanguan niya ang dalaga. Yes, Miss Martina.
Siguro naman kumakain ka ng ganyang klaseng kainan. Ang sabi ni Jack sa akin, sinabi mo sa kanya na mahilig ka sa street foods. At sa tingin ko naman kumakain ka sa mga karinderya. Pinigilan ni Ryan ang ngiti niyang sumisilay habang sinasabi yon kay Martina na halos matigilan. Yeah, sure. Kumakain din ako sa ganyan pero hindi nga lang palagi kasi hindi ako masyadong mahilig. Nag-aalangang sagot ng dalaga. Ilang sandali pa tumawid sila sa kalsada hanggang makarating sila sa karinderya. Hinila ni Ryan ang upuan para makaupo ang kasama. Nginitian lang siya ni Martina na nag-aalangan pa rin kung anong makakain niya. Ito ang unang beses na makakakain sa karinderya si Martina. Hindi pa siya sigurado kung anong kakainin niya o kung magugustuhan niya ba ang pagkain. What do you want to order, Miss Martina? May steak ba? Napahagat-labi si Ryan nang marinig yon. Wala, pero may adobo. It's close to steak. Adobo? Yes. Nakakain ka naman siguro ng adobo, di ba? Kahit puno ng pag-aalinlangan, peking tumawa si Martina bago magsalita. Of course! Anong tingin mo sa akin, rich kid? Paborito ko nga yun eh. Okay then, wait for me here. Hindi sumagot ang dalaga at tumango na lang, kaya iniwan siya sandali ni Ryan para bumili na ng tanghalian nila. Si Martina naman, sa kabilang banda, nanliliit ang mga matang pinapanood ang binatang bumibili ng makakain nila. Kala ko pa naman restaurant na. Disappointed niyang bulong sa sarili at puno ng pagsisising pumayag siya sa gusto ng boss. Here it is. It looks so delicious. Nilapag ni Ryan ang 2 order ng ulam, pati kanin sa mesa nang makuha na ang order. Bago tuluyang maupo si Ryan, tinutok niya ang electric fan sa direksyon ni Martina nang mapansing na mamawis ang noon nito. Thanks. Nung una, nag-aalangan pa si Martina. Pero dahil sa gutom, wala na rin siyang nagawa. Sa unang subo, pinapanood siya na nakangiting si Ryan na nakaupo sa harapan. Hindi niya inaasahang masarap ang adobong manok na binili para sa kanya. You're right. This is delicious. Dito ka ba lagi kumakain? Biglang tanong ni Martina sa lalaki, na halos maubos na agad ang kinakain nito. Tumango si Ryan bago magsalita. Oo eh. Medyo malayo kasi yung ilang restaurant sa kumpanya. Marami rin kailangan gawin minsan. Kaya kailangan magmadali sa pagkain para makabalik agad. Marahang napatango ang dalaga. Oh, ang akala ko kasi hindi ka kumakain ng ganitong klaseng kainan eh. I mean, you look like you enjoy restaurant stuff more. I enjoy both. Do you wanna try this one? Tawag dito afritada, pero sa tingin ko minudo ata ito eh. Magkamukha sila. What's the difference between afritada and menudo? Nagtatakang tanong ni Martina. Actually, di ko rin alam. Magkamukha yan dalawa, pati na yung mechado. Alam mo ba yon? Umiling si Martina bago magsalita. I only eat adobo or steak. Sa isip ni Martina, hindi siya kumakain ng mga sinasabi ni Ryan. Lumaki siyang palagi sa restaurant kumakain o di kaya may private chef na nagluluto para sa kanya. Binaba ni Martina ang tingin niya sa mangkok ng binata. Masarap ba to? Try mo. Tumaas ang kilay ni Martina. Nakunot ang noong nakababa ang tingin sa ulam ni Ryan. Kapag dito masarap, hindi na ako sasama sa iyo ulit na kumain. Sinamaan ng tingin ni Martina ang binata na natauhan sa pagkakatitig sa kanya. Natawa si Ryan. So you want to eat with me again after this? I did not say that. Nabibingi ka na. I heard it right, Miss Martina. Ako tigilan mo ako bago ko gustuhin makaganti sa pang-aasar mo, ha? Hindi naman kita inaasar. Sinasabi ko lang yung narinig ko mula sa'yo. Nakakalokong saad ng lalaki. O sige nga, ano yung narinig mo? Narinig mo bang gusto kitang makasama kumain ng tanghali palagi pagkatapos nito? Sabi mo kasi, sasama ulit sa akin kapag hindi masarap ang ulam ko na to. Kaya naisip kong gusto mo ako makasama ulit kumain sa ganito. Whatever. Inirapan siya ni Martina at sumandok na lamang ito sa mangkok ni Ryan. Ilang sandali pa sinubo niya yon hanggang sangitian niya si Ryan na napangiti rin. Okay,
Let's eat from now on after this. Together. Ikaw nagsabi niyan na gusto mo akong kasama kumain. Oo nga. Ayaw mo ba? E di sige, wag na. Umiling agad ang binata sa biglang pagsusungit ni Martina. I did not say that. Parang napipilitan ka lang sa akin E di wag na. Napabuntong hininga si Ryan. Ayaw magpaawat ni Martina na nagpipigil ng ngiti. Hindi ako napipilitan, Miss Martina. Gusto ko lang masiguro na gusto mo nga akong kasamang kumain araw-araw. Giit ng binata, pero nanatili ang nanunuksong tingin ni Martina. Baka maging crush mo na ako niyan kapag araw-araw na tayo kumain ng magkasama. Doon ang laki ang mga mata ni Ryan. Hey, saan mo nakuha yung pang-aasar na yan? 26 na ako. Anong crush yung pinagsasabi mo? Muntik pang mautal ang lalaki sa bawat salitang binibitiwan niya. 26 din naman ako Ano naman kung crush? Mababawasan ka ba? Okay lang naman kung maging crush mo ko. Pero ikaw, hindi nga lang kita magiging crush. Bakit naman? Bakit? Kilala mo na ba yung pagkatao mo para i-crush back ka kung sakali? Wala akong alam sa'yo. Even yourself, you don't know it. Tsaka hindi kita kilala. Okay. Well, you have a point. Eh di kilalanin muna natin ang isa't isa para pwede mo na akong i-crush back kung maging crush kita. Banat ni Ryan. Wow, grabe naman sa hangin. Natatawang giit ng dalaga. Nagtaas ng isang kilay si Martina nang makita niya nakatitig ang binata sa kanya. Kapag ako natunaw niya na, mamaya maging crush mo na ako. Napalunok si Ryan bago sumagot. The red short hair looks good on you. Kahit nag-aalangan, pilit siyang umiti. Salamat, pero hindi mo ako madadaan sa mga ganyan mo, boss. I'm serious. You look good. Giit pa ng binatang natatawa pa. Kung totoo, ba't ka tumatawa? Ba't kasi ayaw mo maniwala? Hindi talaga ako maniniwala kapag galing sa'yo, no? Sa huli, nagtawanan ng dalawa sa mga usapan nilang pang high school pa. Lumipas ang ilang linggo. Ganun na naging gawin nilang dalawa sa tuwing magtatanghalian sa labas. Naging malapit na rin ang dalawa sa isa't isa. Halos hindi na sila mapaghiwalay. Lalo na nang malaman ni Martina na gusto siyang ligawan ng binata. Belle, I have a big problem. Wika ni Martina habang nakahiga sa kama at katawagan ng kaibigang si Belle na nagbuntong hininga sa kabilang linya. Is it about your new boss? What's his name again? Ryan? Rylan? Ryan Bell. His name is Ryan. He is my new boss. I see. So what's the problem? It's almost 11:30, gabing-gabi na. Kasi Bell. Huminto si Martina sandali habang nagdadalawang isip kung sasabihin sa kaibigan ang nangyari. You're falling for him. Napabalikwas si Martina, sabay upo. How did you know? I know you too well. You're my best friend. Tell me about it now. Bumuntong hininga si Martina bago muling magsalita. Tinanong niya ako kung pwede raw bang manligaw. Ano? Ano sabi mo? Pumayag ka ba agad? Lumakas ang boses ng kaibigan niya na nasa kabilang linya. Pumayag ako pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya yung totoong pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi talaga ako nag-iisa sa buhay, na may pamilya akong kasing yaman niya. Natahimik si Belle at hindi na rin nagsalita si Martina at nag-iisip ng susunod na sasabihin. Di naman siguro siya magagalit kung ipapaliwanag mo ang lahat sa kanya. Kapag mas lumalim pa yung nararamdaman niyo sa isa't isa, edi mas mabuting maging honest ka. Hindi ko lang alam Masyado na ako naging malapit sa kanya. E di kung ganun, kailangan mo gumawa ng paraan para masabi yung lahat. Buong gabing hindi nakatulog si Martina kakaisip ng mga bagay-bagay. Ba't kasi kung kailan na-fall ako sa kanya? Ang gulo-gulo ng utak ko. Ano ba to? Sa huli, pinikit niya ang mga mata para subukang matulog, pero patuloy pa rin siyang binabagabag ng mga tanong sa isipan. Gusto mo magtanghalian sa apartment ko? Magluluto ako para sa atin. Aya ni Martina kinabukasan kay Ryan, nung hindi pa sila nakakaalis sa opisina para kumain.
I would love to, but we have to go back here as soon as possible. We have a lot of things to do. Halos mapanguso ang binata. Naniya po si Martina. Hapunan na lang? Niyaka pabalik ni Martina si Ryan, na halos isubsob ang mukha sa leeg ng dalaga. Klingi mo naman. Ganda kasi ng nililigawan ko eh. Sino hindi magiging clingy? Magsasalita sana ang natatawang si Martina nang biglang bumukas ang pinto, kaya halos maitulak niya palayo ang nakayakap sa kanya. Nakita nila si Jack na gulat din sa nakita. Nakita mo? Gulat na tanong ni Martina dito. Di ka ba marunong kumatok? Pagalit na tanong ni Ryan sa kaibigang nakatayo sa gilid ng pinto. Halos hindi makapagsalita sa gulat. Kukumustahin ko lang naman yung kaibigan ko. Dahil di na nagpupunta sa kumpanya ko, tapos ito makikita ko. I'll go now. Ryan, let's meet later? Alanganing saad ni Martina at kinuha ang bag niya. At halos kumaripas na ng takbo palabas. Hindi na nagawang habulin ni Ryan ang dalaga, kaya binatukan niya si Jack na hindi naman nakailag. Di ba uso sa'yo kumatok? Malay ko bang kayo na? Saka hoy! Hinahanap din ang pamilya niya. Paniguradong yari ka kapag nalaman ni Mr. Arenas na tinatago mo yung anak niya. Hindi ko siya tinatago. Ano lang? Nalaman mo na ba yung rason kung ba't siya naglayas? Hindi agad nakapagsalita ang binata. She'll tell me about that, Jack. Well, sana nga. Ano ba meron sa inyong dalawa? Fling nyo na ba ang isa't isa? Anong fling? Nililigawan ko siya, Jack. Pumayag siya. Napasinghap si Jack sa narinig. Kaya pala hindi ka na nagpupunta sa opisina ko Yan ang naatupag mo. O bakit? Akala mo ba? Makikipagpalit ulit ako ng sekretarya sa'yo. Utot mo. Bakit naman ako hahadlang sa relasyon nyo? Baka parents niya humadlang sa inyo? Dahil dyan sa ginagawa mo. Puro ka ganyan? Mukha bang hindi ko siya kaya ipaglaban? Puro ka negative comment tungkol sa parents niya. Panoorin mo ko. Kumindat pa si Ryan sa kaibigan na kulang na lang. Umirap pero hindi magawa. Yabang. Kinagabihan ng araw na yon, umuwi si Martina sa apartment kasama ang manliligaw. Nasa couch si Martina, habang si Ryan na kasama niya, nasa kusina para magluto ng dinner nila. Kumain na tayo, Martina. Tawag ng binata sa dalaga na hindi agad sumagot. Martina. Tawag ulit ni Ryan kaya napalingon na si Martina. Lumapit ang binata at umupo sa tabi niya. Ryan. Halos mamao si Martina at hindi alam kung sasabihin ba ang nasa isip niya. Why, Martina? Kinuha ng dalaga ang kamay ni Ryan, kasabay ng pag-angat ng seryosong tingin niya sa lalaki. I have to tell you something. What is it? Humingang malalim si Martina upang kumuha ng lakas dahil para sa kanya, ito na ang oras na kailangan niyang sabihin ang katotohanan. I don't know where to start, Ryan. Well, I'm not really this person. I'm not really the Martina Diaz you know. Diaz isn't really my surname. I just made that and made fake papers. I'm not really an orphan as I've said. Because I ran away from our home? Ba't ka umalis? Malumani na tanong ng binata imbis na magalit. I was pressured by my parents. Gusto nila makahanap ako agad ng trabaho. Hindi sila naniniwala na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa kaya tumakas ako. Wala naman akong pinagsisisihan at gusto ko lang aminin ang lahat sa'yo kasi nagugustuhan na rin kita. Napayuko si Martina nang maramdaman niya ang namumuong luha. Pero imbes na questionin pa siya ng binata, inilapit niya ang sarili kay Martina para mayakap ito. It's okay to run away. Ginawa mo lang yun dahil napapagod ka na, di ba? Napatangu-tango si Martina sa tanong ni Ryan. Sa isip ng lalaki, simula pa lang nung una, alam niya nang may magandang rason ng babae kaya yun ang ginawa nito. Inintindi niya yon hanggang sa dumating na nga ang panahon na sa wakas nasabi na rin sa kanya ni Martina ang lahat. Hindi ka galit? Nagsinungaling ako. Inalis nila ang yakap sa isa't isa. Tinignan ng dalaga si Ryan. Inilapat ng lalaki ang palad sa magkabilang pisngi niya.
I know everything. I just wanted you to tell me the truth. Gusto ko malaman ang dahilan mo, nung una pa lang. Napakurap-kurap si Martina na halos manlabo ang mga mata sa luha. Paano mo nalaman? Mahinang natawa si Ryan, kasabay ng pagpunas niya sa luha ng dalaga gamit ang hinlalaking daliri. Ang mga kumpanya may koneksyon sa isa't isa, Martina. Nung una kita nakita at tinitigan, talagang pamilyar ka sa akin. Tumawag sa akin nung unang araw mo sa opisina, ang tauhan ng dad mo. Nag-send sa akin ng picture mo. At nakilala kita doon. It turns out, ikaw pala ang anak ni Mr. Arenas na nakilala ko nung dinner party sa inyo. Party? Dinner party na nakaraang taon. Nakita kitang bumababa sa hagdan. Di ko lang nagawang tanungin ang pangalan mo dahil umalis ka agad pagkatapos kay pakilala ni Mr. Arenas sa mga kasamahan niya. Napaawang ang labi ni Martinez sa pag-iisip na naalala pa pala ni Ryan ang gabing yon. Paano mo nagawang maalala yon? Matamis nang umiti ang binata bago magsalita. Parang Diyosa ka ba naman sa ganda mo eh. Hindi man kita namukhaan agad, naalala naman kita. Dahil hindi makakalimutan ng kahit sino ang maladyosang ganda mo. Nag-iisa ka, Martina. At hindi na nila namalayan, naglapat ang kanilang labi pagkatapos niyon. Hindi nagtagal, lumayo sila sa isa't isa. Malamig na ang sabaw pati ang ulam na niluto mo. Natatawang sambit ni Ryan habang magkadikit ang kanilang mga noo. Ilang sandali pa, tumayo si Ryan para ilahad ang kamay sa harap ni Martina. My goddess, take my hand. Tigilan mo nga yan. At halos mapatili ang dalaga nang walang pasabing hinila siya ni Ryan palapit dito. Kakain ba tayo? O unahin natin yung honeymoon? At halos mamula si Martina sa narinig. Ikaw, ano bang gusto mo? Napahalakhak si Ryan kasabay ng pagbitaw niya sa dalaga na sinamaan siya ng tingin. I'm just joking. Huwag mo seryosohin. Baka maseryoso ko rin. Sinamaan siya ng tingin ng dalaga sa pagpapabiting niya. Matapos nilang kumain, dumiretso na sila sa kwarto upang magsalo sa init ng gabi na akala nila noong una hindi magaganap. Sa bugso ng damdaming nararamdaman, hindi na nagawang pigilan pa ng dalawa ang kanilang mga sarili. Kinabukasan na pabalikwas ng bangon si Martina. Pero bigla siyang napahawak sa kanyang pang-ibabang parte. Napadaing siya. Bigla ang sumakit ang kanyang hita. What was that? Mahinang bulong sa sarili, pero bago pa man siya tuluyang makaupo, nabaling ang tingin niya sa pumasok ng kwarto. Nakita niya si Ryan, na agad nagpunta sa kanyang tabi para alalayan siyang umupo. Are you okay? Let me help you. I'm sorry for hurting you last night. Ayos lang ako. Ginusto ko rin naman. Natatawang sagot ni Martina sa kasintahan na mukhang guilty sa nagawa. But can you walk? Oo, mukha ba akong lumpo? Pabalang na tanong ni Martina na nagtaas ng kilay. Napatawa na lang ang binata. Breakfast is ready, love. Tulungan mo nga muna akong tumayo. Kagagawan mo to eh. Sinamaan siya ng tingin ni Martina at ang lalaki hindi naman nagsalita at tinulungan na lamang siya. Naging magaan ang araw ng dalawa. Hindi nila nagawang pumasok sa trabaho dahil naabala silang magpahinga buong araw. Kailan ka pala magpapakita sa mga magulang mo? Nag-aalala na sila sa kalagayan mo eh. Bigla ang sambit ni Ryan habang yakap ang dalaga. I don't know. I'm happy here. I'm happy with you. Pero kailangan nilang malaman kung nasan ka. Kailangan nilang malaman na nasa maayos kang kalagayan. Ito yung gusto nila eh. Yung maging independent ako, ba't pa nila ako hinahanap? Ginusto naman na nila to. Love, at least tell them that you're doing fine and that you're with me. Natahimik sandali si Martina pero kalaunan, tumango na lamang siya. Buong araw, inisip niya kung paano yun gagawin. Kung paano siya magpapakita ulit sa mga magulang. Pero nang dumating ang panibagong araw, hindi niya na nagawang makapag-isip pa. Dahil bumungad sa opisina ni Ryan ang ama ni Martina. What's the meaning of this, Martina and Mr. Fernandez? Lumamig ang boses ng ama ng dalaga. Nung makita ang dalawang magkahawak kamay,
Pagpasok ng opisina, nanlaki ang mga mata ni Martina. Mabilis na binitawan ang kamay ng kanyang kasintahan sa gulat. Dad, why are you here? Ask yourself, dear. Why are you here? Sa bawat salita ng kanyang ama, may diin ito, kaya umawang ang labi niya. Ang lalaking katabi niya naman hindi agad nakapagsalita. Hindi nagtagal, buong tapang na nagsalita si Ryan para sa kasintahan. Mr. Arenas, huwag kayong magalit sa anak ninyo. Gusto niya lang maging payapa at lumayo panandalian. Panandalian? 2 buwan mahigit, Mr. Fernandez. Hindi man lang naisip na anak ko umuwi. Dahil ano, abala siya sa'yo? At ikaw, Iha, paano mo nagawang tumakas ng gano'n na lang? Anong nagawa namin na mami mo sa'yo? Kahit puno ng kaba si Martina, pinilit niyang tingnan ng ama ng diretsyo. You're always pressuring me. Hindi niyo ako pinaniwalaan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pero anong ginagawa ko ngayon, Dad? I did it, di ba? Ba't kayo nagagalit? Just because of that? Because of that man too? Stop it, Dad! Ryan has nothing to do with this. I chose this. Mr. Arenas, pwede po ba makapag-usap sa inyo sandali? Tanong ni Ryan bago pa man makapagsalita ang ama ni Martina. Mr. Fernandez, what do you want to talk about? Can't you just say it here? Humugot ng malalim na hininga si Ryan bago ulit magsalita, kahit puno ng kaba ang puso. Sir, kasalanan ko kung ba't siya tumagal dito na halos 2 buwan. Kung sinabi ko agad sa tauhan niya na nandito siya sa syudad, hindi siya matatagalan. Ginusto ko makilala ng lubusan ng anak niyo para malaman ang dahilan ng pagtakas niya. Hanggang sa hindi ko naman nakalain na darating ang araw na mas gusto kong mas makilala siya bilang siya. Sir, mahal ko po ang anak niyo. My daughter is a stubborn girl, Ryan. What do you even like about her? Nanahimik sa gilid si Ryan, pati si Martina. Pero humakbang palapit si Ryan sa ama ng dalaga at hinawakan ang kamay nito. Minahal ko ang tulad niya dahil sa kabila ng pagpapanggap niya, nakita ko ang totoong siya. I love everything about her. Sir, please, huwag niyo na po siyang parusahan. Hindi naman niya ginusto yon. Hindi niya ginustong mawalay sa inyo. Ginusto niya maipakita na sa kabila ng lahat, kaya niyang tumayo nang siya lang mag-isa. You really love my daughter. I love her more than anything I have, sir. Tumitig ang matanda sa mga mata ng binatang kaharap. Humigpit naman ang hawak ni Martina sa kamay ng kasintahan. Sa loob ng dalaga, hinihiling niya na sana hindi siya malayo sa lalaking minahal niya na ng sobra. You'll have my daughter in one condition. Anything, sir. Anything for your daughter. Marry her. Marry my daughter. And you'll surely have her for the rest of your life. Ang kabang kanina pa nararamdaman ni Ryan, naglaho na parang bula nang marinig ang sinabi ng kaharap. Napalunok siya at marahang tumango. Pakakasalan ko po siya, sir. Pakakasalan ko talaga si Martina. Ibibigay ko lahat sa kanya. Kampante na ako sa magiging buhay ng anak ko kasama ka. Salamat sa pag-aalaga sa sutil at malakas sa loob ng anak ko. Kung hindi pa ako pumunta dito, hindi ko malalaman yung nangyari sa kanya. Mahinang natawa si Ryan at napatango upang sumang-ayon sa sinabi ng ama ng babae. Sa inis ni Martina, hinampas niya ang braso ng kasintahan. Pinipigilan ng sariling umiyak. Gusto rin ni Martina na pakasalan ng lalaki. Kaya ganun ang nararamdaman niya. At parang may humahaplos sa puso niya sa mga oras na yon. Ano nga po ang sadya niyo rito? May nakakita na isa sa mga tauhan ko nandito yung anak ko. Ako na mismo yung nagpunta dito. At hinintay kayo. And my gut was right. The moment both of you entered the office. I'm sorry, Dad. Galit ka pa ba sa akin? Hindi agad sumagot ang dad niya, kaya napayuko na lang siya. Hanggang sa ilang sandali pa, naramdaman niya ang sariling yakap ng ama. Thank you for proving yourself to us. But you don't have to leave to prove yourself. I was pressured, Dad, and I'm sorry for leaving. Nanginginig ang boses ni Martina. Naramdaman niya ang paghaplos ng palad ni Ryan sa likod para patahanin. Let's go home, Iha.
Kumalas ng pagkakayakap si Martina sa ama nang marinig ang sinabi nito. What about Ryan, Dad? He'll go with us. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, sabay-sabay silang bumiyahe papunta sa syudad, kung saan nakatira ang buong pamilya ni Martina na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nasaan pala ang mga magulang mo? Kailangan natin pag-usapan ang kasal na magaganap sa lalong madaling panahon. Wika ng ama ni Martina na nasa tabi ng driver's seat. Nasa abroad sila. But I already told them that I have found the one I will marry. Sa likod ng dalawang lalaki, nakaupo si Martina na lihim na napapangiti sa naririnig niya. So you're really planning to marry her, my stubborn daughter? Dad, stop calling me your stubborn daughter. I'm not really that stubborn. Hindi ka pa pala pasaway na umalis ka. Paano kung sa ibang syudad ka napadpad? Kung ano nangyari sa'yo? Just be thankful that Ryan found you. Sinamaan ng tingin ni Martina ang mga kasama. I don't need anyone to find me. I know how to defend myself against anyone who wants to harm me. Sagot ni Martina. Isa ba yan sa mga rason kung ba't mo siya minahal, iho? Yang katapangan niya? She's one of a kind, Mr. Arenas. And I love your daughter so much. Nangunot ang noon ng dalaga. Anong pinapalabas mo dyan, Ryan? Na mahal kita. Sumulya pa si Ryan kay Martina sabay kindat. Oh, come on. Corny pick-up lines. Di ko alam na may ganyan na side pala ang CEO na gaya mo. Marami pa akong alam. Natutunan ko sa CEO ng taga-Regalia. Napuno ng biruan ang biyahe. Hanggang sa natagpuan nila ang sarili sa hapag at nagkukwentuhan tungkol sa pangyayaring naganap sa loob ng 2 buwan. Pero bago pa matapos ang lahat, syempre pasensya na sa inyo talaga. Alam ko nag-alala kayo sa akin sa nagawa kong paglalayas. Pasensya na po talaga. Mahal na mahal ka namin, Martina. Gusto lang namin matutukan tumayo sa sarili mo mga paa. Hindi naman namin alam na ganun pala ang nararamdaman mo. Nilingon ni Martina ang kanyang ina na siyang nagsalita. Matamis siyang umiti dito. Pakiramdam ni Martina, nabuo siya sa naging pagsasalo nila ngayon. 2 buwan siyang nawalay sa pamilya. Ang akala niya nung una, hindi niya mapapatawad ang mga ito dahil sa pangmamaliit nila sa kaya niyang gawin, pero sa bandang huli, nagawa niya pa ring patawarin ang pamilya dahil alam niyang pamilya pa rin niya mga ito at iisang dugo ang nananalaytay sa kanila. I understand you, Mommy. I was just pressured. Alright. Bago matapos ang gabi na to, baka si Martina at Ryan ang unang magbigay sa inyo ng apo. Pag-iiba ng usapan ni Claire kaya nagtawanan ng lahat. Ate Claire? Tutulungan kita na pangalanan ng baby. Wika naman ni Clarice. No, ate. No, please. What can you say now, Ryan? Baling nang natatawang si Clarice sa kanyang kasintahan. Well, I would like to thank everyone for welcoming me. At gusto ko ring sabihin na mukhang mauna nga kami magkaroon ng anak, but who knows? Inis na binalingan ng tingin ni Martina ang kasintahan matapos yun marinig. Suntukin kaya kita, Ryan, gusto mo? Kapag ginawa mo yan, paano na lang ang kasal natin? Ang pagpapaalam na yon, muling nauwi sa kwentuhan. Hanggang sa napagdesisyonan ng dalaga na sumama kay Ryan papunta sa hotel kung saan siya nag-book ngayong gabi. Humiga si Martina sa tabi ng kasintahan at niyakap nila ang isa't isa. Tanong lang, paano kung buntis ako? I mean, naalala mo naman yung ginawa natin noong nakaraan. Posibleng may mabuo, di ba? Are you ready to be a mom? I am ready, Rai. I'm just scared. Di mo kailangan matakot kung nasa tabi mo ako. May anak man o wala, nandito ako sa tabi mo. Paano kung mahirapan ka sa akin? Martina, bakit naman ako mahihirapan kung ang pahinga ko ikaw? Sumilay ang maliit na ngiti sa labi ni Martina sa narinig. Ito ang unang beses na nagawang manghina ni Martina sa piling ng lalaki. Dati-rati palaban siya. Buong buhay niya, palagi siyang matapang dahil ayaw niyang may tumatapak sa kanyang pagkatao. Nang dumating si Ryan sa buhay niya, para kay Martina naging masaya siya sa piling ng lalaki.
Lumipas ang isang buwan, naging masaya ang kanilang pagsasama. Pati ang pagpaplano tungkol sa nalalapit na kasal. At ang bahay na plano nila ipagawa para sa magiging tahanan nila, oras na ikasal na sila. Love, wake up. Can you please get me pansit palabok? I'm so hungry. Niyugyug ni Martina ang natutulog na si Ryan, na agad din namang nagising sa paulit-ulit na panggigising niya dito. Pansit palabok? Anong oras na? Kumain naman tayo ng dinner. I need pansit palabok. Gusto ko ng pansit palabok, pero ayoko na may egg and seafood on top. Ano ibig mo sabihin? Ayaw mo na may sahog? Tumango ang babae. Gusto ko luto ni Belle. Magaling siya magluto kaya gusto ko siya magluto. Halos mapanganga na lang sa gulat ang lalaki sa request ni Martina. Hating gabi na, Martina. Baka tulog na yung kaibigan mo. Tatawagan ko siya. Alam naman niya ito eh. Walang nagawa si Ryan, kundi papuntahin ang kaibigan ni Martina para paglutuin ng pansit palabok. Belle, gusto ko rin pala ng buko salad. Gawan mo naman ako pero yung walang cheese, pakilagyan din ng maraming gatas at cream para mas masarap. Si Ryan naman sa tabi ng kasintahan, tila may malalim na iniisip. Sige, basta sa best friend ko mukhang magluluwal ng magiging unang pamangkin at inaanak ko. Hindi ko naman alam kung buntis ako eh. Huwag ka naman magsabi agad ng ganyan. Masungit na sabi ni Martina na napahalukip-kip na lang. Love, have you tried a pregnancy test? Or do you want to try one? Baka kasi. Hindi na nagawang tapusin ni Ryan ang sinasabi nang maalala ang bagay na ginawa nila noong nakaraang buwan. Baka alam mo Ryan, tigilan mo nga ako, nainis ako sa boses mo. Huwag kang magsalita dyan. Kung di mo tatapusin ang sinasabi mo, ha? Martina, I think you're pregnant. Ba't mo naman nasabi yan? Nag-iimbento ka na naman ng kwento. Gusto mo bang hindi ka bigyan ni Belle ng buko salad na gagawin niya? Di mo ba naaalala yon? Naalala ang alin? Ginawa natin. Anong ginawa? Nakalimutan mo na, Martina, noong nakaraang buwan? Hinawakan ni Ryan ang kamay ng kasintahan, kahit di maawat ang tibok ng puso niya. Martina, imposibleng walang nabuo nung ginawa natin yon. Naghari ang katahimikan sa paligid. Walang nagsalita hanggang sa lumipas na lang ang gabing yon na hindi mapakali ang dalawa. Agad na bumili si Ryan ng pregnancy test para kay Martina. Nung makauwi na ang kaibigang si Belle. I'm nervous. The result is already here, Ryan. Pinakita ni Martina ang nakatalikod na pregnancy test sa palad nang makalabas siya sa restroom. Sino unang titingin? Ikaw na lang kaya, kinakabahan ako eh. Tayong dalawa na lang, gusto mo ba? Mabilis na tumango ang binata sa kanya bilang encouragement. At sa isang iglap nakita nila ang result. Agad namang niyakap ni Ryan ang babae. Nalaglag pa sa sahigang hawak at halos mangiyak-ngiyak ang babae. Dahil sa yakap ng kasintahan niya. Don't leave us, please. Don't get tired of me, please. Don't get tired of us, please. Hinaplos ng binata ang buhok ni Martina upang patahanin ito sa pagikbi. Of course, hindi ko kayo iiwan. Lalo na't magkakaroon na tayo ng anak. Martina, hindi ako mapapagod. Ikaw ang pahingahan ko. Ikaw ang tahanan ko. At lagi kong uuwian. Don't leave me when it gets hard, ha? I'm scared. Hindi kita iiwan, Martina. I will stay by your side hanggang dulo. Hahanapin kita kahit sa susunod dating buhay. Para manatili sa tabi mo. At hindi ako aalis kahit ano pang problema ang haharapin natin. Haharapin natin yun na magkasama. Na hindi iniiwanan ng isa't isa. Nung kumalas sila sa pagkakayakap mula sa isa't isa, nagtagpo ang kanilang labi. Isang halik na punong-puno ng kasiguraduhan. Kasiguraduhang mananatili sila sa tabi ng isa't isa sa bawat araw na daraan. At bawat isa man sa kanila ay meron mga imperpeksyon. Hindi yun naging hadlang para mahalin nila ang isa't isa. Naging dahilan pa yon para magpatuloy sa relasyong meron sila. Sa totoo lang may mga bagay na sa una, hindi natin maiintindihan. Pero darating ang panahong matatagpuan natin ang kasagutan, basta ba, maghintay lamang tayo. The